Hello, Marites! Nice ko lang yung aking phone. Kwentong Amerika tayo. Second day to the last day of my work sa Dairy Queen. Hindi na ako nag-work sa restaurant kasi nga gabi na kami lagi pinapauwi. Tsaka medyo slow na rin naman. Konti na yung kumakain. Tapos minsan mapasok ako, tapos pinapauwi naman nila kami agad. So, sayang minsan yung pagod, tsaka yung damit. Na pagpunta ka doon, tapos papauwi ka rin agad. Kaya, pero basta pumapasok ako sa restaurant, nakaka-tip din ng mga $30 to $40 kahit mga 2 hours lang. Yun. Second to the last day ng aking work sa Dairy Queen today. Grabe guys, kinikilig ako. Gusto ko lang magkwento. Wala akong makwentuhan. Hindi naman ako pwedeng magkwento dito dahil syempre, alam mo na, yung mga tao dito kilala si Dave. Tapos, ito kasi ang kwento. Kwento ko na to kay Richelle. Nag-message ako sa kanya. Yung boss ko sa Dairy Queen, kwento ko yung buong kwento Kasi I'm so flattered. Kinausap na naman niya ako kanina. Pumasok ako nung Monday, Tuesday, Wednesday. Lagi siya nandun. Usually, pupunta lang yun maglalagay ng cash dun sa cash register before mag-open. 10:30 kasi nag-open yung Dairy Queen. Tapos, meron siyang office dun sa basement. Yung basement yun yung stock room. Tapos, aalis na yun kasi meron pa yung ibang business sa downtown. Ngayon, di ba nga nung paglipat ko dito sa town na to, more than a week na, wala pa akong work, wala akong ginagawa. Nag-apply na ako dun sa restaurant. Pero, wala pang 1 week. Siguro magwa 1 week na nung tinawagan ako Sabado. So, nag-start na ako dun. Pagkatapos, nung nag-work na ako dun, hindi naman ako regular pa noon. Parang 3 times a week lang. Or pag kailangan lang nila. Ngayon, one time, nag-drive-thru kami ni Dave. Bago pa ako nakarating lumipat dito, one time nag-drive-thru kami doon ni Dave. Sabi ni Dave, uy, yun si Sir, basta si L. Sabi niya gano'n. Lawson ang pangalan niya. Yun si Lawson. Siya yung may-ari ng Dairy Queen. Naku, may itsura si Sir. Napansin ko na siya. Kapansin-pansin ang kanyang figura. Tapos, mukhang stricto. Yun ang impression ko nung una. Yan nga. So, nung nandito na ako, magwa 1 week na, wala akong ginagawa. Wala lang din ako kundi manood ng Netflix movies. Papagod na akong matulog dyan sa kwarto. So, nagplano ako saan ako pwede mag-work. Ngayon, nagpunta ako sa Dairy Queen. Tapos, sabi ng mga crew doon, ng mga bata yung mga crew nila doon. Parang mga high school. Sabi sa akin, kailangan daw mag-fill out ng application form. Binigyan nila ako ng application form. So, nag-fill out ako. Di na-fill outan ko na yon, matagal na. Bago pala ako mag-apply sa restaurant, na-ay ko na yung Dairy Queen na doon ako magtatrabaho. So, yung application form, di ko pa sinasabi kay Dave. Kahit teka lang. So, yung application form, matagal na sa bag ko. Ngayon, one time, nag-drive-thru kami ni Dave. Sabi ko, ay, ibibigay ko tong application ko. So, nilagay ko dun sa application ko, wala akong SS number. Kailangan yung for taxation pag nag-work ka dito sa US. Tapos, sabi ko doon na nandito ako for vacation na at the end of month of November kasi mga late September yun pabalik na rin ako sa country ko, ganyan. Gusto ko lang ng something to keep me worthwhile. Gusto ko mag-work kung needed nila ng help. So,
Siguro mga after 2 days pa makatanggap. Hindi, 1 day lang yata. Tumawag na sa akin. So, parang kinabukasan, tumawag na sa akin yung boss. Hindi ko nasagot kasi nandun ako sa likod. Nag-aano yata ako, nagtatanim. Pagkatapos nung, wait lang ha, kuha lang ako ng wrapper. Nagbabalot ako ng lumpia. Pagkatapos nun, tinawagan ko siya. Ay, nag-text ako, tinawagan niya ako. Pinapa-report niya ako sa office niya, dun sa downtown, binigyan niya yung address. Sabi ko, sir, nakabike lang ako eh. Sabi ko, pwede ba doon na lang ako sa store niyo, sa Dairy Queen office, mag-report? Sabi niya, oh, sige, magkita tayo doon ng parang 3:30 ng hapon. Yung mga ano na yun, 2:30. Hindi pa ako nakakaligo. Dito kasi big issue yung paliligo, malamig. Kaya parang mahabang ritual yun. So, naligo na ako. Tuloy natin kwento ah.